Hindi niyo makalimutan kay Harry Roque yung humba, Ano po, since nandun na din po tayo mga Boss Chipamo, sir, sa ICC, pakinggan na din po natin. Ito pong si Kitty Duterte, mga kababayan. Base po doon sa kung ano ang sinabi ng dating Pangulong Duterte, mukhang wala na talagang pag-asa. Kung sakali man po na malusutan ng dating Pangulong Duterte itong kanyang kinakaharap dito sa ICC, itong mga inihahabla sa kanya na crimes against humanity. 10 taon din ho mga kababayan matatapos yan. Di po ba? Ano ang sinasabi nung si Attorney Cristina Conti? Ano ang sinasabi nung mga lawyer? Aabot ng 10 taon yung hearing o yung trial kay dating Pangulong Duterte. At kung sakali na siya ay hindi guilty, laya siya. Ang problema naman ho ng mga DDS at ni dating Pangulong Duterte, 81 anyos na ho, mga kababayan. Bumilang ka pa ng 10 taon, 91 anyos na po, mga Boss Chipamo. Sir, ang tanong, matatapos po kaya yung hearing na yon? Real talk lang tayo. No, alam nating lahat ang buhay ng tao kapag ka umabot ka 85, 86. Pag umabot ka nga ngayon ng 80 buenas ka na Di ho ba? Yun pa kaya ho, 91 kung sakali. At hindi pa ho nagtatapos dyan. Bakit po? 91 mga kababayan, kung mapapatunayan na guilty ang dating Pangulong Duterte, madami nagsasabi, plus 30 pa daw ho yun. Pagkatapos ng 10 taon, plus 30 o kung plus, wala na ho mga kababayan. Kaya madami doon sa mga bossing Chipamo, sir, madam natin, ang nagsasabi na ang katutunguhan ni dating Pangulong Duterte, ayokong banggitin, pero nakakahon na daw po pagka iniuwi. No? Ayoko pong mga nagsasalita ng mga ganon. Pero kapag ka nagka-real talkan po, yun yung mas malapit ho, mga kababayan. Di ba? Sa receipt, nakita ko 30 years rent contract kay Duterte sa ICC. Ang haba. Malaki tenga ni President, no? Mahaba pa buhay niya. Sabi ni Sir Archie Beroya, ni ex-president, kailangan niya pang pagdusahan ang mga kasalanan. At ito nga po, mga Boss Chipamo, sir, pakinggan po natin si Kitty Duterte. Mayong adlaw, I will not be answering any questions for today, but I will be relaying a message. So, the day he was flown to The Hague, I sent my papa on his Viber what I posted on social media that day. It said, I will forever walk with pride, knowing that I am your daughter, your blood. The strength you raised me with will go untamed. I will stand by the promise I made you today. I love you. And dare I say, it did go untamed. Kaso, yung mga Pilipino hindi proud no? Hindi ko naman nilalahat. No? Ayoko naman tumulad, gumaya doon sa mga DDS na ang sinasabi, 32 million pa din tayo. Samantalang yung tayo, mga bumaklas at hindi na bumoboto at hindi na iboboto at ayaw na doon sa mga Duterte. Ipinipilit pa din po nila na kasama tayo sa 32 million. Majority, sabihin na natin, majority ng mamamayang Pilipino hindi proud doon sa mga nadiskubre, sa mga pinaggagawa ni Papa mo nung siya ay nakalalaya pa at nung siya ay dating Pangulo. Di ba? No, there is nothing and no one on this earth I will not face for my family, for my papa. Pero, ako ho, mga kababayan, maniwala kayo o sa hindi. Naaawa din ako kay Kitty Duterte, no? Naaawa ako doon sa sitwasyon ng mag-ama na magkahiwalay. Pero, pabor ho ako doon sa pangyayari na nandoon at kailangan litisin ng dating Pangulo dahil madami pong buhay ang nawala, mga kababayan. Madami pong mga kababayan natin ang hindi nakakuha ng due process, mga Boss Chipamo, sir, hindi nakapagpaliwanag
mas maigi pa nga po ang dating Pangulo eh. At least siya may due process. May mga pagtatanong sa kanya, inaalam siya. Eh yung dati, makikita mo doon sa mga CCTV camera, mga kababayan, sa mga CCTV camera, Sir Benchuyo, bumubulagta na lang eh. Wala nang tanong-tanong eh. Sabog ang bungo, mga bossing. Walang tama si Kitty ngayon. Malinis ang muka. Sabi ni Sir Bench, oh. You know, for me to be able to love this fearlessly at such a young age speaks volumes on how Rodrigo Roa Duterte raised me. Sandali. Kung paano daw siya pinalaki ni Rodrigo Roa. Minsan nag-e-enjoy ako kapag pinapanood ko si Kitty. Yung mga ano, ito na naman tayo, no? Kagabi, ganyan na yung usapan natin eh. Oh, ito na naman tayo. Hindi, nag-e-enjoy ako kapag si Kitty medyo sumasayaw-sayaw ho, mga kababayan. Eh. Tsaka yung mahilig siyang mag-almusal ng tinapay. Yun lang ho ang tingin ko, mga kababayan. Wake, pagka-wake, mahilig siyang mag-almusal ng tinapay. Yun lang naman ho yun, mga kababayan, mga boss chief, amo sir. O, tuloy natin si Kitty Duterte, ha? Do not be fools and think he Dali. will die with his body. His fire burns in the bluest of blue through Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte, Ako si Congressman Pulong Duterte daw, si Boy Saksak. Tsaka ang Vice President Sara Duterte. Ano yun? Okay, tuloy. Mayor Baste Duterte, and through me, was nobody yet but Justice Kitty. I would also like to say na he's strong as ever. Yan, alam natin talaga yan. No? At hindi ho nagmana si Baste Duterte, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Kasi si Baste, may putik na yan. Strong lang ho yun. Puro boka-boka lang ho eh. No? Strong lang si Baste sa mga boka-boka. Doon sa mga salisalita. Doon sa mga paghahamon. No? Strong still, while his body might become frail, spirit as breakable as always. He, wala eh. I didn't really discuss what happened today, but I Talagang no? Tuloy-tuloy na yung pagliliti sa dating Pangulong Duterte. Ano po? So, sa madaling salita po, ang pag-asa na lang nila, after 10 years. Kung hindi ako nagkakamali. Base sa pagkakaintindi ko po. After 10 years, at iyon pa ay kung matulang guilty or not guilty. I asked him lang, what do you feel? What do you think? What do you want them to know? Invictus, out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate or how charged with punishments the scroll. And he did tell me to emphasize this part. Okay. Huwag na. Basta ang sabi niya, mga kababayan, ang sabi ni Kitty Duterte, asan ba yun? No? Wala tayong magawa eh. Ito. I-post ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo, no? Wala tayong magawa eh. Yun daw po ang sabi ni dating Pangulong Duterte kay Kitty Duterte. Wala tayong magawa eh, no? Leave it up to God. He is my creator. Nako po. Parang no, hindi tugma doon sa Dali. Ang gulo. No, kasi nung panahon nang siya ay presidente,
nung panahon nang siya ay nakalalaya, no, kadalasan talagang, minsan nakakarinig tayo ng pagmumura, eh. At minumura ho mga kababayan, kung sino po yung pinapanampalatayaan natin, 'no? Pero parang ngayon nag-iba na, siguro ano na, isinuko niya na din ang kanyang sarili, 'no? "Oh, patawarin niyo na po ako." Ngayon meron ng God si dating Pangulong Duterte. Sinong tinawag niyang God, 'no? Hindi niya, hate niya nga ang Panginoon sabi ni Benz Uy, 'di ba? Wala tayong magawa, leave it up to God. He is my creator. Kung ano ang gusto niya gawin sa akin, so be it. Hmm. Dito sa lupa na kinanitirikan natin mga kababayan, saglit lang ho tayo ditong lahat. Kagaya niyan sinasabi natin mga bossing, 'di ba? 80, 85, 90, masaya ka na nun pagka narating mo na 'yon, mga kababayan. Sa madaling salita po, saglit na saglit lang po, 'no? Kung meron man tayong maramdaman, maranasan ng mga pagdurusa, dito po sa mundong ibabaw, uulitin ko, saglit na saglit lang po 'yun. Pagdating natin doon sa taas, pagdating natin sa langit, 'yun ang problema, 'no? Yung mga ano, yung mga pagdurusa o yung mga naging, pagbabayad o pinagbabayaran natin dito sa mundong ibabaw, konti lang po yun, kaperanggot lang po yun, mga kababayan. At yun ay punishment galing sa tao. Pero 'pag doon sa itaas, sinalubong tayo, ano ang ginawa mo nung panahon na ikaw ay nabubuhay sa mundong ibabaw? Yun ang problema, mga kababayan. Dahil 'pag doon nag-failed ka at hindi ka tinanggap, nako, malamang mag-shower ka, 'no, sa apoy. Dun kitaning ang pupuntahan mo. Ang balita po kay dating Pangulong Duterte nung siya ay nanunungkulan, ilan po ang namatay? Sa panahon ng siya ay presidente, 20,000 hanggang 30,000 daw ho, mga kababayan. 'Di ba? So ngayon kung ano man ang maging hatol, dito okay lang, 'no? Masakit, masaklap, pero kapagka yung tipo bang 'pag pumanikas na sa taas, kapag dun ka nahatulan na hindi ka tatanggapin sa taas, aray ko po. Duterte tinatanggap ang desisyon ng ICC ayon sa anak na si Kitty. At saka din ho, mga kababayan, 'di ba may mga hearing sila, 'no? Meron po silang mga hearing, hindi na din po umaano, hindi na dun, hindi na dun, ano tawag dun, uma-attend ang dating Pangulong Duterte. Ang ginagawa na lang po nila mga kababayan, 'di ba susulat na lang, "Oh, wala na, hindi na ako a-attend at ipinapaubaya ko na sa inyo lahat yang ganyan." 'Di po ba mga bossing? So siguro pagod na din ang dating Pangulong Duterte, na kung sa ano, diyaan na din matatapos. Sabi ni Sir Sunny Reyes, wow ha, pagpasa Diyos na daw, pagpasa Diyos, ibig sabihin, nawalan na ng pag-asa. Hindi, medyo nalito lang ho ako ng konti. Dahil nung dati, si dating Pangulong Duterte, sino ba yung stupidong God na yan? Yung sinasabi, ganun ho. 'Di ba? Pero ngayon, mukhang medyo ipinagpapasa Diyos na nga ho, mga kababayan.